Una sa lahat, ang inidorong yan, ginawang paso at tinaniman ng marijuana. Ang may pakana niyan, timbog. Meron ding higit 1 milyong pisong halaga na parcel na i-deliver. Ang laman, marijuana rin. Ang buong detalye ng mga balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sunog sa Tondo, sumiklab ngayong gabi. Kabi-kabilang sunog din ang naitala sa Metro Manila at sa iba pang probinsya. Silipin live ang sitwasyon ng trapiko ngayong gabi. Operasyon ng MRT at LRT hinihirit na i-extend hanggang hating gabi. Asong kinadena sa motorsiklo sa kinaladkad sa kalsada, sinagip. Meron naman pusang pinaglaruan, ginawang baril-barilan at saka inihagis. 13 Boy Scouts sa Zamboanga City na kuryente, 3 ang patay. Presidente ng South Korea, hindi raw atrasan ang impeachment laban sa kanya. Pati fans ng K-pop, sumama na sa protesta, bitbit ang kanilang mga light sticks. Sa showbiz, ang iniintrigang love triangle daw ni Shawn Mendes, Camila Cabello at Sabrina Carpenter. Ito naman ang may forever, sina Selena Gomez at Benny Blanco. Kung kailan magpapasko, sa kalamang kabi-kabilang bahay ang nasunog sa Metro Manila at sa iba pang probinsya. Kabilang dyan ang ilang pamilya sa Tondo, Maynila na walang matuluyan ngayong gabi. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa drone video, kita ang laki ng sunog sa residential area sa New Antipolo, Tondo, Manila. Napakatindi ng usok. Diba? Nakakatakot, no? Mag-aalas 6 ng gabi nang matanaw mula sa malayo ang malaking apoy. Makapal at maitim na usok din ang ibinubuga nito. Baho na. Sa tindi, umabot pa ang sunog sa ikatlong alarma. 2 oras pa ang itinagal bago nakontrol ang apoy. 20 bahay ang nasunog. Nasa 40 hanggang 60 pamilya ang apektado. Ang ilan sa kanila, hindi raw alam kung saan matutulog ngayong gabi. Mapulang-mapula na po yung paligid eh. Hindi ko na maihakbang yung pako. Pire namin doon, hindi ko dadala. Nasakit po, magpapasko. Maliit lang din ang mismong barangay kaya hindi ron mapatuloy ang mga naapektuhan ng sunog. Dito sa gilid na lamang ng kalsada, pansamantalang mananatili ang mga nasunugan habang inaantay ang kanilang tent na magsisilbing temporary shelter. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng apoy. Nagkasunog din sa Quezon City. Malaki na ang apoy sa unang palapag ng gusaling ito sa EDSA Corner Aurora Boulevard nang dumating ang mga bumbero. Todo sila sa pagbomba ng tubig pero tila di ito umuubra. Wala pong ventilation, sobrang init na po sa loob, ang dami pong usok. Kailangan po mailabas ang usok para makapasok po ang ating mga kabomberohan po. Mabilis na lumaki ang apoy lalo't nadamay ang mga panindang ukay-ukay sa ground floor ng isang establishmento. Sabi ko, bakit ang bilis na mangyayari? Umabot na doon. Bakit ngayon pa, December pa? Umabot din ang makapal na usok sa kalsada. Hindi na muna pinadaanan sa mga motorista ang EDSA Service Road mula Pitwason hanggang Aurora Boulevard. 2 ang nahihirapang huminga. Kabilang dyan ang isang fire volunteer na pinaupo muna sa bangketa saka isinakay sa ambulansya. Tumagal ng 5 oras bago magdeklara ng fire out. Wala pang halaga ang napinsala. Wind turbine naman ang nasunog sa Burgos, Ilocos Norte. Nagsimula ito sa makina at dahil sa sobrang taas, hirap itong maapula ng mga bumbero. Nagtagal pa ng ilang oras ang sunog. Wala namang nadamay na bahay dahil malayo ito sa windmill. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Anong mas nakakapagod, ang magtrabaho o ang bumiyahe? Grabing traffic sinusuong natin mga kababayan sa EDSA, kaya naman meron silang mga panawagan.
At live mula sa EDSA Ortigas, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, anong sitwasyon ng EDSA ngayong gabi? Bok, namumula pa rin ang EDSA Ortigas, parang rush hour hanggang ngayon. Pagmasdan ng dami ng mga sasakyan sa northbound lane, pumipreno ang mga motorista habang papalapit sa Ortigas flyover. Kaya sa mga papuntang San Juan at Quezon City po yan mga kapatid, kapit lang at magpatugtog muna ng radyo o kaya makipagkwentuhan kung kailangan para hindi makatulog sa inyong biyahe. Ang diskarte naman ng ilang commuter para mapabilis ang kanilang biyahe, pumila sa EDSA Bus Carousel. Kung daraan kayo ng EDSA, anong sasakyan nyo? A. Transport Network Vehicles o TNVS o B. Habal-habal. Alin man dyan ang piliin nyo, wala kayong kawala sa ganitong traffic. Pati motorsiklo, hindi makasingit. Heto pang isang option, C. Mag-EDSA Bus Carousel. Yun nga lang, patatagan ng tuhod sa pagpila. Maraming ang pagpipili ang sakyan sa EDSA. Pero hindi yan sapat, lalo't milyon-milyong commuter ang dumaraan dito araw-araw. Kaya ang grupong Akbayan, kabilang ang ilang organisasyon, naglunsad ng signature campaign para permanente nang i-extend ang operating hours ng MRT at LRT hanggang hating gabi. Sang-ayon naman dyan ang mga commuter. Dapat. Kasi para yung umuwi, may masakyan. Oo, hindi sila maabala. Pag sa mga bus, minsan nga nakikita ko dyan, ang haba-haba ng pila. Maraming call center na anong oras na po nakakauwi, marami po na estudyante na anong oras na rin po nakakauwi. So, pwede rin po na extend siya, mas better po para mas marami pong makagamit pa po na panggabi na nasa publiko po. Siyempre hassle kapag dinabutan ng MRT. So mag-commute tayo ng mas maraming commute. Mas magastos sa pamasahe. Sa kasalukuyan kasi, hanggang alas 11 ng gabi ang huling biyahe ng tren ng LRT at MRT. Dagdag pang panawagan ng transport advocates, palakasin ang mass transportation para hindi na nakikidigma sa EDSA ang mga commuter na pagod na nga sa trabaho, bugbog pa sa biyahe. Tinitiyak naman ng MMDA na madaraanan ang mabuhay lanes. 2 hanggang 3 beses daw kasi ang kanilang clearing operations kada araw para maibsan ang bigat ng traffic. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Sa Maynila, patay ang isang gwardiya matapos masagasaan ng truck sa Mel Lopez Boulevard. Nasa frontline ang balitang yan si Nina Ongpauco. Nakabulagta at bali-bali ang iba't ibang bahagi ng katawan ng lalaking gwardyang ito nang datnan ng mga otoridad sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila. Nagulungan siya ng trailer truck noong Martes ng madaling araw. Sa investigasyon ng mga pulis, patawid sana sa lugar ang 29 anyos na biktima, pero hindi siya napansin ng driver ng truck. Naglalakad siya doon sa lugar na yon, kung saan nga habang papaliko itong trailer truck na napakahaba naman ito. Napunta siya dito sa may blind spot at hindi niya napansin. Kaya siya nasagasaan itong truck. Dinala sa Manila Traffic Enforcement Unit ang driver ng truck para imbestigahan. Pero ayon sa PNP, nagkaaregluhan na ang pamilya ng biktima at kumpanya ng truck. Kaya hindi na rin sasampahan ng reklamo ang driver. Nagpapaalala naman ang mga otoridad na tumawid sa tamang tawiran para makaiwas sa ganitong aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. In denial ang magnanakaw ng motorsiklo sa Antipolo. Ang sabi niya na mareso siya, hindi raw siya nagnakaw kundi nang hiram lamang ng hindi nagpapaalam. Nagbabalik si Nina Ongpauco. Ipinarada ng 3 lalaki ang isang motorsiklo sa gilid ng kalsada sa Antipolo City. Agad umalis ang mga lalaki, sakay ang isa pang motorsiklo. Ang mga sasakyan yan, mga nakaw pala nila. Base sa investigasyon, iniwan nila ang isang motor nang hindi ito mapaandar. Habang ang may-ari ng sinakyang motor ng mga sospek, agad nagpasaklolo sa mga otoridad. Dito natunton ang 2 sa mga motor napper. Kahit nabawi sa kanila ang sasakyan,
todo tanggi ang mga sospek sa paratang. Palusot nila. Hiniram lang talaga namin yung motor mo. Kung kami po magnanakaw, dapat mabilis ang takbo namin. Tinutugis pa ang isa nilang kasamahan. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Pati inidoro, tinaniman ng marijuana sa Pampanga. Ang may pakana niyan, timbog. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gary De Leon. Aesthetic ang inodorong yan. Sa isang bahay sa Mabalacat, Pampanga, ginawa itong paso. At ang itinanim, marijuana, bawal yan. Arestado ang may pakana niyan na si Mark Novio. Huli rin ang kanyang kasabwat. Bukod sa inodorong may marijuana, nakuha rin sa mga sospek ang 3 pakete ng hinihinalang shabu. Maharap sila sa kaukulang reklamo. Sa Pasay City, tila in-add to cart naman ang parcel na may lamang 1 kilong marijuanang kush. Nagkakahalaga ng aabot sa higit 1.4 million pesos. Arestado ang tatanggap ng kontrabando na taga Quezon City. Maharap siya sa reklamong paglabag sa importation of dangerous drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kukuha na lamang daw ng private security si VP Sara Duterte kaysa palta ng mga sundalo at pulis na nakabantay sa kanya ngayon. Pero ang paglilinaw niya, hindi raw yan private army. Nagbabalik si Gary De Leon. Ayaw papalitan ni Vice President Sara Duterte ang mga sundalo at pulis na nakabantay sa kanya. Kung aalisin daw ang mga kasalukuyan niyang security detail, hindi niya raw tatanggapin ang ipapalit. Sabi kasi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kailangang palitan ng mga tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group o BPSPG para bigyan daan ng investigasyon sa nangyaring komosyon sa paglipat noon sa ospital kay OBP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Pero sabi ni BP Sara, kung ganyan din lang, edi kukuha na lang sila ng private services. We are exploring private security services. There are professional security services. So that's not considered as a private army. Walang ibinigay na dahilan si BP Sara kung bakit ayaw niyang papalitan ng mga sundalo at pulis na nakabantay sa kanya. Ayon naman sa AFP, batak at professional ang kanilang hanay para protektahan ang bise. Hindi po kami magdi-detail ng walang kakayanan na gampanan po ang ganyang misyon. Maging ang PNP nalulungkot dahil para raw walang tiwala sa kanila si BP Sara. That's sad to hear na hindi po tayo pinagtitiwalaan, but we want to assure our Vice President, sisiguraduhin po natin na ibubuwis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang prinsipal. Sa kabilang banda, pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong ang command conference ng PNP sa Campo Crame. Pero paglilinaw lang, hindi yan loyalty check sa Pangulo. There's no need for loyalty check. We remain loyal to the Constitution and we know our mandate, we know our limitation at hindi tayo mawawala sa focus because of some political noise. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Problema sa Bagos City, Negros Occidental ang bagsak na kalidad ng hangin kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Delikado yan sa kalusugan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Arana, buo ng sopryo sa lupok ng Kanlaon. Halos dumilim ang langit sa kapal ng abo na ibinuga ng Bulkang Kanlaon noong Lunes. Matapos ang 3 araw, nag-aerial survey ang Office of Civil Defense sa bulkan. Patuloy ang pagbuga ng asupre ng Kanlaon na umabot na sa libu-libong tonelada. Sa estimate volume ng PHIVOLCS at DOST, aabot sa 3 milyong cubic meters ng asupre ang ibinuga ng Kanlaon nang sumabog ito noong Lunes. Sa sobrang dami nga ng asupre, katumbas yan ng 1,200 na Olympic-sized swimming pools. Sa La Carlota City, dumikit ang abo ng Kanlaon sa ekta-ektaryang tubuhan. Asukal ang isa sa nangungunang industriya dito sa Negros. Maging ang ilang pasyalan sa probinsya, gaya ng sikat na Gintubdan Mountain Spring, apektado. Bawal kasi muna ang mga turista sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Sa Bagos City Sports Complex, bagsak ang kalidad ng hangin. Si Fermin, hindi na raw matiis ang asupre mula sa bulkan. Kung kisa gakabatsyag ko sang sakit sang ako nga tutunlan,
Kagangakon nga mata bala. Sa La Castellana Elementary School, sapat pa ang supply ng tubig sa higit 1,000 residente na lumikas. Naglagay doon ng flexible water storage at mga tangke. Isa sa mga programa ang pagpapanatili ng kalinisan. Common CR kasi ang gamit sa evacuation. Nadaragdagan pa ang mga inilikas na residente sa loob ng 6-kilometer danger zone ng bulkan. May higit 39,000 na evacuees na sa mga evacuation center. Inirekomenda na ng Negros Occidental PDRRMO sa sangguniang panlalawigan ang pagdedeklara ng state of calamity kasunod ng mga pinsala sa pagputok ng kanlaon. Ngayong magpapasko, iisa ang hiling ng mga bakwit ang makauwi na sa kani-kanilang mga bahay at wag nang mag-alburuto pa ang bulkang Kanlaon. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Susunod, 3 Boy Scout patay matapos makuryente sa Zamboanga City. Alagang aso sa Davao City kinadena sa motorsiklo sa kakinaladkad ng kanyang amo. At Korean Opa na si Nam Joo Yuk magbabalik K-drama matapos ang kanyang military service. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakuryenteng 13 Boy Scouts sa Zamboanga City. 3 sa kanila ang namatay. Base sa investigasyon, nagtatayo ng tent ang mga Boy Scout nang sumagi ang bakal nito sa isang live wire. Dito sila nakuryente. Sinugod sa ospital ang mga biktima pero 3 ang dineklarang dead on arrival. Samantala, pinatigil ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ang mga aktibidad ng Boy Scouts. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang aso sa Davao City. Kinadena ito sa umaandar na motorsiklo. Yan at iba pa sa Frontline report ni Bril Montalvo. Nga nang gipadagan man ni Manas Dapli, nagkadugo man na. Nakipagtalo ang ilang motorista sa rider na yan sa Davao City. Nakakadena kasi sa motorsiklo ang alaga niyang aso. May mga dugo pa ang paa nito at nanghihina na. Ang kawawang aso, kinaladkad pala ng rider. Kalaunan, kinuha ang aso mula sa rider. Dili na pwede, sir. Isakay ninyo na. Dili ninyo na pwede ingon anaon. Bawal na, sir. Ayon sa rider, dahan-dahan lang naman ang kanyang pagpapatakbo. Ililipat niya lang sana ang alaga sa kanilang bahay sa kabilang barangay. Hindi na raw niya pinasakay ang aso dahil mahihirapan siya sa biyahe kaya kinaladkad na lang. Dinala na sa veterinaryo ang aso at patuloy pa ang paggagamot. Plano naman ng isang animal welfare group na sampahan ng reklamo ang rider. Sa viral video na ito, napagtripan ng isang LGBT member ang pusa sa isang kainan sa Samal, Davao del Norte. Tila ginawa niyang Armalite ang pusa saka ito hinagis. Lasing daw siya ng paglaruan ang pusa. Umana ito ng batiko sa social media kaya agad nagsorry ang grupo. Kami nakainom, kami wala po sa tarong pamuot. Aminado mi nga na ami mali. Sinagip ng isang animal welfare group ang pusa. Nasa maayos na kondisyon na ang naturang hayop. Mariin na kinundina ng grupo ang insidente at sinabing gusto nilang panagutin ang mga sangkot. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Pahabol na pag-cite in contempt ang pinataw ng House Quad Committees, 2 personalidad sa kanilang huling hearing ngayong taon. Ang isa kasi no-show habang isa naman nagsisinungaling daw. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nauwi sa pag-cite in contempt ng mga kongresista si dating PDEA Chief Wilkins Villanueva sa huling House Quad Committee hearing ngayong taon. Kasunod yan ang umunoy pagsisinungaling at pagtangging sumagot ni Villanueva sa mga mahalagang tanong kaugnay ng gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. You're lying. Gusto mo i-cite ko na? Paano pa yung mukha mo eh? You're not respecting
this committee. Ayon kay Paduano, iniiwasan ni Villanueva ang mga tanong kung siya ba ang nag-interrogate kay Jed Pilapil C. Si C ang asawa ng Chinese na si Alan C. na umano'y financier ng Shabu Lab na nakatanggap daw ng mahigit 300 milyong pisong halaga ng high-grade shabu noong 2004. Si Alan C. rin ay tauhan ni Michael Yang na naging economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dahil malapit na ang Pasko, nagkasundo ang mga mambabatas na ipatupad na lamang ang detention ni Villanueva sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Enero. Pinasight in contempt din ng Kamara ang dating hepe ng Mandaluyong Police na si Colonel Hector Grijaldo. No-show na naman kasi siya matapos 4 na beses nang ipatawag ng Quadcom. Sumusobra na siya. I'm sorry, but I really believe it's high time that with the indulgence of all the chairmen, that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. Inoperahan daw kasi si Grijaldo sa balikat noong December 2 kaya hindi ulit nakadalo sa pagdinig. Wala pang tugon ng dating hepe sa contempt order. Samantala, tumestigo ulit sa Kamara ang customs officer na si Mark Taguba. Muli niyang itinuro ang tinatawag niyang Davao Group ni Congressman Paulo Pulong Duterte na siya umanong nasa likod ng talamak na drug smuggling. Sino masasabi mo na head o leader ng Davao Group na to? Well, tingin ko po si Paulo Duterte po. Yan po ba ay common knowledge po sa inyong pinagtatrabahuan dati? Yes po. Hindi lang daw illegal na droga ang ini-smuggle ng Davao Group, kundi pati raw ang smuggling ng agricultural products, lalo na ang bigas. Yung kontrolado ng custom officials ang Bureau of Customs. It's the Davao Group that was controlling during that time. Wala pang tugon si Congressman Duterte sa mga isiniwalat laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz Tonight at tayo. Period K-drama with kababalaghan. Yan ang bagong pagbibidahan ni Oppa Heartthrob Nam Joo-hyuk. Ang title niyan ay East Palace. Kasama niya riyan si Crash Course in Romance actress Ro Yoon-so at Sisyphus the Myth star Cho Sung-woo. Sa story, may kakayahang makapag-travel si Joo-hyuk sa ghost world. Mapupunta rin siya sa isang cursed palace para imbestigahan ang mga kababalaghan doon. First drama ito ni Joo-hyuk after niyang ma-discharge sa military last September. Coming soon na yan. Eto pa, nakiparty tonight ang big name sa showbiz at sports sa Christmas celebration ng MVP Group of Companies. Talaga namang merry ang vibes ng Pasko. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Powerhouse ang Christmas vibe sa celebration ng The MVP Group of Companies. Ngayong gabi, dito sa The Big Dome. Jam-packed sa pasabog na performances ang event, hosted by our kapatid anchor Gretchen Ho at Eat Bulaga host Ryan Agoncillo. Hindi rin basta-basta ang stage na well-decorated to feel the Merry Christmas vibes. Kaya naman bigay todo rin ang ating mga kapatid stars. Isa pang pasabog ang Apatu performance ni Maha Salvador. Birit kung birit naman ang singer na si Soul Siren Nina. Cinematic Christmas performance naman ang ibinida ni Jason D. Nakiparty rin ngayong gabi sina Eat Bulaga host Tito Soto, Frontline Pilipinas anchors Cheryl Cosim at Julius Babaw at face-to-face harapan host Corina Sanchez Rojas. Maging sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, Mulak Family, Willie Revillame, Joey De Leon at Bossing Vic Soto. Siyempre, present din ang ating boss na si Manny V. Pangilinan ng MVP Group of Companies. Donation drive din ito para sa mga nasalanta ng bagyo ngayong taon. Abangan ang buong Merry Vibes ng Pasko 2-part Christmas special sa December 15 at 22, 5:30 p.m. sa TV5, 1PH, Sari-Sari at Buko. May catch-up episodes din sa RPTV pagdating ng 10 p.m. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Marami pa akong may init at chika mamaya kaya huwag kayong bibitaw.
Sunod eroplano sa Amerika, inararo ang 3 sasakyan sa highway. Protesta para mapatalsik si Korean President Yoon Suk Yeol nag-alap K-pop concert. At Shawn Mendes, ni-reveal na nakipagkita ulit siya sa ex habang may isa pang dinidate. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Amerika, inararo ng isang eroplano ang 3 sasakyan matapos itong bumagsak sa highway. Bumalandra ang mga inararong sasakyan sa kalsada. Wala namang nasawi pero 4 ang sugatan. Isa ang kritikal. Nagpapagaling na sila sa ospital. Patuloy ang investigasyon kung bakit nag-emergency landing ang eroplano. Ang haba ng hair ng isang magnanakaw sa Amerika. Nasa pool kasi siyang nagnenok ng mga hair extensions. Natong Frontline News Road. Sa pool sa CCTV, nang basagin ng lalaking ito ang glass door ng hair extension business na yan sa Los Angeles, California sa Amerika. Dire-diretso sa loob ang lalaki. Sa isa pang anggulo, tila kabisado ng magnanakaw ang mga hahalugugin. May kinuha siyang lalagyan sa ilalim ng isang cabinet. Binuksan niya rin ang isa pang lalagyan. Maya-maya, binuksan naman niya ulit ang kwartong may vault. Dito, makikitang may bitbit na siyang plastic bag. Panay ang ikot ng lalaki para buksan ang vault pero hindi siya nagwagi. Sa huli, ninakaw na lang niya ang mga panindang hair extension na nagkakahalaga ng higit $1,000 o halos 60,000 pesos. Tinutugis na ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nagalag K-pop concert ang protesta ng mga gustong mapatalsik ang presidente ng South Korea. Ang mga nagrally, armado ng light stick. Narito ang Frontline News Abroad. Nagkasakitan ng mga rallyista at mga pulis sa gitna ng protesta kontra kay South Korean President Yoon Suk Yeol. Nangyari yan malapit sa tinitirhan ni Yoon sa Seoul. Nananawagan silang magbitiw at arestuhin ang presidente kasunod ng pagdeklara niya ng palpak na martial law. Kabi-kabila ang protesta gaya nitong nag-ala K-pop concert. Bit-bit pa ng mga rallyista ang kanilang K-pop light sticks. Kaugnay niya nagsalita kanina ang South Korean President at sinabing handa siyang harapin ang impeachment. Lalaban daw siya hanggang dulo. 저를 탄핵하든 수사하든 저는 이에 당당히 맞설 것입니다. Matatandaang hindi nagtagumpay ang unang impeachment attempt kay Yoon nitong nakaraang linggo. Hindi kasi bumoto ang karamihan sa kanyang ruling People Power Party. Umaasa kasi sila na kusang magbibitiw sa pwesto ang Pangulo. Pero mukhang walang balak mag-resign si Yoon. Kaya naman pabor na raw ang ruling party para sa impeachment. 다음 표결 때 우리 당 의원들이 회의장에 출석해서 소신과 양심에 따라 표결에 참여해야 합니다. Dahil dyan, bawal na rin umalis si Yoon sa kanilang bansa. Ngayong araw inihain ang ikalawang motion for impeachment laban kay Yoon. Hindi raw sila titigil sa pagsasampa ng reklamo at pagboto hanggat hindi napapatalsik ang kasalukuyang Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Not once, but twice. Muling itinanghal ng Time Magazine bilang Person of the Year ang nagbabalik White House na si incoming US President Donald Trump. Tampok si Trump sa magazine cover sa kanilang December issue. Personal daw na pinili si Trump ng editor-in-chief ng Time dahil sa malaking impluwensya nito sa buong mundo. Una nang hinirang bilang People of the Year si Trump nang manalo siya sa presidential election noong 2016. Ikalawang beses nang uupo bilang presidente ng Amerika si Trump matapos siyang manalo laban kay dating US Vice President Kamala Harris nitong November.
Marami pa akong ichichika mamaya, kaya dyan lang kayo. Abangan ng sekreto ng 82 years old na babaeng mani-mani lamang ang pag-wall climbing. At Taylor Swift nag-volunteer na agad para may space na siya sa kasal ng BFF niyang si Selena Gomez. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mukhang napakomment si Shawn Mendes tungkol sa iniintrigang love triangle nila ni Camila Cabello at Sabrina Carpenter. Sa guesting niya sa show ni John Mayer, ni-reveal ni Shawn na habang may dinedate siya noon ay nakipagkita siya sa kanyang ex dahil sa unresolved feelings. Hinala ng fans, si Sabrina ang dinedate niya that time habang si Camila naman ang ex. Kung babalikan, nais patang nagde-date umano sina Sabrina at Shawn noong February 2023. Pero April that year din, nagkabalikan naman sina Shawn at Camila matapos silang makitang nagkikiss sa Coachella concert. Naghiwalay rin sila after 2 months. Break na rin sina Sabrina at Barry Cogan. Eto pa, sure nang may space si Taylor Swift kapag kinasala ang BFF niyang si Selena Gomez kay Benny Blanco. Kanina, pinlex ni Selena ang kanilang engagement ring with matching lambingan photo nila ni Benny. Ang caption dyan ng singer, "Forever begins now." Siyempre, na-excite ang fans. Lalo na ang bestie ni Selena na si Taylor. Comment ni Tay-Tay, "Yes, I will be the flower girl," quote unquote. Marami tuloy ang excited sa kasalang Selena at Benny. Congrats sa inyo! At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipoon. Happy Thursday, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa Good Night, tungkol sa Super Lola sa Brazil ang ating kwento ngayong gabi. Sa edad niya kasing 82 years old, minamanilang niya ang wall climbing. Yan si Lola Cassia, parang teenager lamang kung akitin ang Morro da Urca Hill sa Brazil. Malakas pa sa kanyang edad. Ang instructor ni Lola, nakita ang kanyang determinasyon at lakas. Ang sekreto daw ni Lola, vegetarian siya since 35 years old. Regular din daw siyang nag-exercise at umiinom ng vitamin C. Payo ni Lola sa Gen Z, maging maingat sa pagkain at palakasin ang muscles. Yan si Lola Gagamba. Magaling siguro mag-zumba, no? Ay, mahirap yun, ah. Kaya nga. Yes. Hindi ko kaya yun. Yun nga lang, maka 10,000 steps ka, pagod ka eh. Hirap na, no? Yung Flat pa yung inalakaran mo. Pero si Johnny kaya yan. Kaya. Kaya ko rin kumanta. Hindi na nga nila naalala, pinaalala mo pa. O, sige, panindigan mo na yan. Yun na yun, di ba? Sige. Saan galing yun? Kanina, tulog ka. Okay, mga kapatid, 13 days na lang at Pasko na. Yan po ang 45 minutes sa Malagay Headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Gawin yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Masbayas. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.